Ito ay tinatawag na iTeracare. Okay, so itong device na ito ay para siyang isang doktor sa loob ng ating bahay. Anong nagagawa nito? It removes toxins, heal itself, or nagpapagaling siya, no? Pinapagaling niya ang sarili niya kapag syempre wala ng toxin sa katawan. Pangalawa, repairs damaged cells and tissues, and then prevents diseases and restores energy kapag ikaw ay mahina na tapos wala ka ng energy, ito nagpapa-restore ng energy. Okay? Okay, so kumuha na kayo ng sarili ninyong iTeracare sa loob ng bahay. Okay? Kasi pag masakit ang ulo, masakit ang katawan, madali lang mag-blow ka na kaagad. No? So contact us on the information na nandito. So may phone number dyan, may email. And make sure na kayo ay nakakabili ng original, no? Hindi imitations. Kasi syempre katawan natin yan, kalusugan natin yan. Okay? So, meron tayong social pension. Unang-una, yung social pension na yon was provided by Republic Act 9994. Opo. Yun ay 500 pesos a month para dun sa mga indigent na senior citizens. Merong definition ng indigent, no? Yun yung frail, sickly, or with disability, tapos walang pension, walang support. Okay, pagkatapos noong 2019, nagkaroon tayo ng Republic Act 11350 creating the National Commission of Senior Citizens, NCSC. Isa sa provisions ng 11350 ay yung trabaho na nasa DSWD para sa senior citizens, ita-transfer or ita-transition sa NCSC. Right. So, okay. Pagkatapos noong last year, noong July 30 last year, nagkaroon ng enrolled bill that lapsed into law, naging Republic Act 11916. Ito yung law na increasing the social pension from 500 to 1,000. So yun yung mga underlying circumstances. Tapos last year, meron kaming programa na kumuha ng data ng mga senior citizens. Kasi nung ma-appoint ako last year, nagpunta kami sa PSA. We were requesting the PSA na bigyan kami ng listahan ng lahat ng senior citizens para alam namin yung aming constituents. Ayaw magbigay ng PSA because of the Data Privacy Act. Di ba? Ang gusto ng PSA, kumuha muna kami ng authorization sa lahat ng senior citizens para ibigay sa amin. So kung ang estimate nila ay 12 million ng senior citizens, pupuntahan namin yung isa-isa para humingi kami ng authorization. So we decided na kami na mismo yung kukuha ng data. So we are now creating the database. Meron kaming dalawang sistema ng registration. Either online, through the website, o kaya yung offline. Yung offline, yung pipilapan mo yung senior citizen data form, tapos isasubmit mo sa NCSC through the OSCA or MSWDO. Right. In the beginning, ayaw nung mga senior na magbigay ng data dahil bakit nga naman magbibigay ng data? Ano ba yung NCSC na yan? Di ba? Yes. Kasi ang unang-unang problema namin is yung information about NCSC. Kaya nga ngayon, umiikot kami halos sa lahat ng probinsya, meeting with the organizations of senior citizens para ipakilala yung agency. So yun yun. Di ba? Noong magkaroon ng 11916 na ang sabi doon i-increase yung social pension from 500 to 1,000, merong mga vlogger na na pinagsabay yung information about data gathering at saka yung 11916. Kaya kung babasahin mo, kung pakikinggan mo yung hindi vague siya di ba? Ang sabi niya, basta nagparehistro ka, sinabi yung social pension. Pero sinabi lahat daw ng magpaparehistro. Actually, partially correct siya, partially wrong. Kasi ang sabi niya, lahat ng magpaparehistro ay tatanggap daw ng 1,000. So, hindi totoo yun. Pero yung lahat nung tumatanggap ng social pension, mag-i-increase talaga to 1,000. From 500. Ang problema nito, noong lumabas yung law na yon, maging yung enrolled bill na yon noong July 30 last year, increasing the social pension from 500 to 1,000, tapos na yung budget. Kasi yung budget, sinasubmit yan ng lahat ng agencies sa DBM May 30.
So, nung May 30 last year, na-submit na ng DSWD yung budget for social pension para sa taong 2023, yung 500 a month, na it's equivalent to 24.9 billion. Yes. Ngayon, nung lumabas yung law nung July 30 at naging effective, merong batas, kaya lang walang budget for 2023 dahil tapos na yung budget, di ba? Right. So ngayon, ang DSWD pa ang nagdi-distribute niyan. Kasi yung agreement between the DSWD at saka NCNC para doon sa transition was only signed June 29, 2022, one day before the end of term ni PRRD. Kasi si PRRD ang pumirma nung 11350 creating the NCSC, so we deem it proper na yung transition agreement must be signed term ni PRRD. So pinirmahan yung agreement for transition kasi maraming bagay ang itatransition na yan, di ba? So we came out with an agreement June 29, 2022. Pero nung mag-sign kami ng agreement, submitted na ng DSWD sa DBM yung budget para sa social pension ngayong 2023. Kaya necessarily, DSWD pa ang nagsasubmit nun ngayon. Ang nagdi-distribute nun ngayon. Okay. Diba? Okay. Kung babalikan natin yung 11350, ang sabi doon, yung transition, yung pag-transfer ng functions from DSWD to NCSC must be done within 3 years from the effectivity of 11350. Yung 11350 nabiging effective siya ng September 17, 2019. So dapat sana September 17, 2022 na i-transition na. Kaya lang, doon ngang July 30, nagkaroon ng amending law yung 11916 increasing the social pension from 500 to 1,000, nakalagay doon sa 11916 na yon na 3 years na naman yung transition. Kaya nagkaroon ng leeway ang DSWD ngayon ng 3 years from 2022. So kung susundin mo yung 11916, 2025 pa ang deadline para i-transfer ng DSWD sa NCSC yung mga trabaho na yon. Although, meron na kaming agreement ngayon with the SWD. Si Secretary Rex Gatchalian, binigyan lang kami ng requirements na pag na-comply namin, ita-transfer na daw sa amin yung mga trabaho na yon. Right. And one of those requirements is magkaroon ng mga offices, yung mga regional clustered unit office. So yung huling clustered office na magkakaroon is Baguio. So meron na kami ngayon, contracted na sa siguro by next month, December, meron na kaming office for Clustered Region 1 dito sa Baguio City. Tapos, ang isa pang requirement, yung pag-hire. Nag-hire na kami ngayon. Before December 31, makukumpleto na namin yung aming staffing pattern na inaprubahan ng DBM. So, we are expecting from the agreements with the DSWD na by 2024, itatransfer na nila yun sa amin. Pero kung susundin mo yung transitional provision noong 11916, hanggang 2025 pa ang palugit ng law para sa i-transfer ng DSWD sa NCSC. Yes. Merong mga panukala sa Kongreso na magkaroon ng universal pension. Yung lahat ng senior citizen ay mabibigyan ng pension, di ba? Universal na siya, hindi na siya social. Kasi pag social pension, merong identification, kailangan indigent eh. Yes. Kapag naging batas yung universal pension, tatanungin kami ng Kongreso magkano kailangan ninyo ng NCSC para ma-implement yung universal pension, di ba? Right. So we can only give to Congress what is registered with us. Yes. So kung ang nakarehistro sa amin ay 3 million, yun lang yung pwede namin isubmit sa Kongreso. Sa effort ng NCSC na kumuha ng data or mag-create ng database for senior citizen. Right. Kumbaga, imbes na nakasama doon nga sa fake news na kumakalat, mas nalaman pa na meron ngang National Commission on Senior Citizens na handang tumulong sa kanya. Tama po ba ako? Natulungan kami na maipamahagi yung information about the NCSC at saka yung mga programs ng NCSC.